Hello guys! Nandiyan pa ba kayo? Nakakasunod ba kayo sa ginagawa nating tutorial? Number 5 na ang ating tutorial. Parugtong ng in-stream ads para makuha ang 60,000 minutes views. Ito ay ang mga tip para magaan at madali na makuha ang 60,000 minutes views. Sa nakaraan, nabanggit ko sa inyo ang iba't ibang mga paraan para makuha ang 60,000 minutes views. At yun po ay siguradong makukuha ninyo. Ako ay nakatitiyak. Ang lahat ng sinasabi ko dito ay batay lamang sa aking mga karanasan. Maaaring may iba't ibang karanasan ang mga content creator. Bawat isang digital creator ay may kani-kanyang natutunan dito sa Facebook at naging karanasan nila kung paano sila nagre-reels o gumagamit ng Facebook. At itong aking itinuturo ay ang sarili ko pong karanasan. Maaring ito yung isineshare ko sa inyo. Maaring may naririnig kayo sa iba. Pero ang naririnig nyo ay ang akin lamang na sariling karanasan. At natitiyak ko sa inyo kapag sinunod ninyo ang aking advice tungkol sa pagkuha ng 60,000 minutes views, gaya ng sinabi ko nung nakaraan, tsak makukuha nyo. At ito na nga tayo, ang karugtong ng isa pang tip na mas pinakamagaan na tip. Pero bago yun, bago nangyari na makuha ko ang 60,000 minutes views, nakamonitor po talaga ako. Talagang mahigpit ang aking monitoring. Tingnan nyo, ayan. Nakikita ko kung umaangat o umaabante ang views sa akin, ang minutes views. At yun ay araw-araw kong tinitingnan. Tuwing alas 3 po ng hapon, nag-a-update ang Facebook o si Meta para malaman kung ilan yung nadagdag na views o minutes views dito sa hinahabol nating 60,000 minutes views. At yun na nga po ang nangyari. Nakuha ko po ang lahat kaagad sa loob ng 30 days ang 60,000 minutes views. Pero ang hindi ko nga alam ay ang biglang paglalagay ng Facebook dahil sa una, tuwan-tuwa ako. Nabasa ko yung i-set up kaagad. Ayan, set up. Pero hindi ko alam, pagkatapos ko may set up, ang nakalagay ay in review for 2 weeks. Lumipas na ang 3 linggo, hindi pa rin po lumalabas ang resulta. Ang nakakalungkot, nang ma-detect na Meta, may mga violation pala ako. Kaya imbis na ibigay sa akin ang stream ads, nabigo po ako. Kaya itong kwento ko sa inyo ay ang aking kabiguan sa pagkuha ng monetization na stream ads at ang aking pagtatagumpay dito sa pagkuha ng monetization. Nang mabigo ako, halos mawalan na ako ng pag-asa at tinamad na ako na mag-reels. Ito na ang tip ko sa inyo na pinakamagaan na paraan para makuha ang 60,000 minutes views. Ano po ito? Pagkatapos kong mabigo, ano ang ginawa ni Meta sa akin? Alam nyo ba, biglang nagkaroon ng viral video na hindi ko naman inaasahan kung bakit magba-viral. Ayan, panoorin ninyo. Tingnan nyo sa taas. Meron na akong 1.5 million views. Yan. Meron akong 82,000 views. May 62,000 views. Hindi ko yan ina-expect. Kaya nawala na ako ng pag-asa. Pero nariyan pala ang suporta ng Facebook. Yan ang tip na sinasabi ko sa inyo na pinakamagaan. Bakit may suporta ang Facebook sa akin? Ito, pananaw ko lang o opinion ko o obserbasyon ko. Maaari dahil sa hindi ako tumigil ng kakapost ng mga reels, ng mga videos, at yung mga restricted na sinasabi, violation, pinagbubura ko. Kagaya nito, pansinin nyo. O ayan, kaagad kong dinilit ang mga yan. Nagbibigay sila ng advice o kaagad na alarma kung alin ang violation mo. At yun ay kaagad kong dinidelete. Hindi na ako nanghihinayang, basta kailangang i-delete ko yun para maging malinis lang yung aking account. Kaya nung ma-delete ko po sila, automatic biglang nagpa-set up sa akin ng
in-stream ads dahil kusa nang nakuha ang 60,000 minutes views na bigay po ng Facebook. Ang yon ang ibig ko sabihin na pinakamagandang tip. Huwag po kayong susuko, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Sundin nyo lang po yung sinabi ko doon sa una kong tutorial, sa part 4, makukuha po nyo yon. At kung makuha nyo po yon at may violation kayo, ay huwag kayong susuko dahil tutulungan pa rin po kayo ng Facebook. Yan ang aking pagkakaunawa dito. Pero, kung nararamdaman ninyo na yung review nyo ay lumampas ng 2 weeks, may 3 weeks na, 1 buwan na, 2 buwan na, 3 months na, ito na ang gawin ninyo. Mag-request na kayo. Magkaroon na kayo ng tinatawag na report. Ito po yung paraan ng pagre-report. Ayan, basahin nyo yan. Yan ang forms ng report. Isasubmit nyo po ang report na yan at maghihintay po kayo sa muli ng desisyon ni Meta. Ayan po, sa madaling salita, itong ating tutorial, part 5, ang 60,000 minutes views, siguro naman ay naipaliwanag kong mabuti bago kayo sumapit sa 60,000 minutes views. I-clear nyo, linawin nyo, linisin nyo ang lahat ng post nyo. Lahat ng sa palagay nyo ay may violation, may restriction, pagbuburahin nyo lahat. Huwag kayong papayag na abutan kayo ng 60,000 minutes views na meron yan. Dahil automatic po, pag nakuha nyo ang 60,000 minutes views, magre-review kaagad sa inyo. I-review kaagad ang mga post nyo. Kaya yun ang ibig sabihin, itong itinuturo ko sa inyo ay batay sa aking karanasan at matututo tayo batay sa ating karanasan. Hanggang dyan lamang po, nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang susunod na tutorial na ituturo ko sa inyo ay ang aking karanasan sa ads on Reels. Ano-ano ang mga violation, mga hindi pwedeng i-post sa Reels at mga restriction na tinanggap ko at anong aking ginawa kaya ako po ay merong ads on Reels. Hanggang dyan lang muna at sa susunod naman patuloy po kayong sumubaybay. Bye-bye po!